Pag wala si bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Hindi na si Angela na may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey, paring Bika, okay lang sa akin tumawa kayo. Yan. Basta hanggang tawa lang ha. Hanggang tawa lang. Huwag niyo kong sisiraan ha. Alam niyo na. Alam na. Parang Joey. Nako, mabigat ho ang mga katagang binitawan nitong si Sir Anjo Iliana dito sa video niya na to. Para dito kay Vic Soto at Joey De Leon, naku, makinig kayo. Okay lang tawa-tawa, basta walang siraan ha. Yan ho ang babala nitong si Sir Anjo Iliana dito sa mga kaibigan nitong si Tuta Soto, na si Vic Soto at itong si Joey De Leon. Siguro nabalitaan nyo na ho, pinalitan na ho yung lyrics ng kanta ng mga sex bomb. Kasi dati kasama ang pangalan ni Anjo Iliana doon. Tinanggal na ho. Ngayon papanoorin ho natin ang reaksyon nitong si Sir Anjo Iliana doon sa ginawa ng Itbulaga na yun. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa page update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Okay lang na tawanan, basta walang siraan. Yan ho ang banat itong si Sir Anjo Iliana. Pero bago ho yan, alam nyo naman, tayo ho medyo concerned dyan sa ICI. Kasi meron na naman tayong nabalitaan na kesyo na hirap na ho daw talaga sila na ikonekta yung mga proponent, yung mga mambabatas dito sa mga maaanomalyang flood control projects. Ito mga kababayan, ano lang to, kumbaga magsilbing paalala. Paalaala sa ICI kung sino nga ba ang may control dyan sa House of Representatives. Ito. Panoorin ho natin to ng sabay-sabay. Sa mga nakakaalam, i-like nyo na ho ang video. Sa mga nakapanood na ng video na to ni Jinky Luistro, i-share nyo na ho, mag-comment, mag-react, mag-like na ho kayo dito sa video na to. Para sa ICI, panoorin nyo to. Nagmumukha na kayo mga siraulo dyan. Anak ng toka, mapanggang sa kayong mga panahon na to, di nyo pa rin alam kung sino talaga ang punot dulo ng korupsyon sa Pilipinas. Ito, papakita ko sa inyo. Kasi lagi nilang sinasabi dyan sa ICI, yung kesyo yung yung nung pinapunta dyan si Martin Romualdez, ang sabi ministerial. Siya lang daw ho ang nag-appoint dito kay Zaldico. Kumbaga, binubuhos na nila lahat ng sisid dito kay Zaldico nung nagpunta si Martin Romualdez dyan sa ICI. Eto na! Eto mga kababayan, pakinggan natin itong si Jinky Luistro. Palakpakan ho muna natin si Baculaw. Palakpakan ho muna natin itong si Baculaw, di ba? Ito. Once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Ministerial pala ha, mga walang nga kayo dyan. Akala nyo makakaisa kayo. Ministerial daw ho. Kaya may AX dahil ni Speaker. Ano pa? Ito si Jinky Luistro, linaglag mo amo mo, walang nga ka. Okay. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Ministerial ulit dahil ni Speaker. Ang pinag-uusapan nun natin dito, yung mga programa ng pamahalaan na nangangailangan ng limpak na pera. Akap po yan AX yan Hindi ho birong pera ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ho baldi-balde, mali-maleta ho. Kasi every time na meron hong AX distribution, akap distribution, nandyan ho, nakaharera yung mga walang yang congressman. O itong sortie siguro na to, kaano ho ito kay Jinky Luistro. Balita natin doon daw sa mga host ng mga sorties na yan, 777 yan. Minsan nagiging sabi nitong si Magalong, yung mayor na hindi natin malaman kung anong nararamdaman niya sa katawan niya, di ba? 7-7, marami yung silang scheme dyan Basta automatic yung di umano yung mag-host ng sortie, meron na daw siyang automatic na 7 akap, 7, kompleto na kumbaga.
kumbaga sa kanya nakatalaga yung portion ng ano na yun, ng pamimigay na yun. Malapit na yung kampanya dyan. 2024 yan Bago mag-midterm election yan Kaya talagang kinapitalize nila yung pagkuha ng mga pondo at kung ano-ano mga ayuda, di ba? Tuloy mo, madam. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. So kasinungalingan lahat yung sinabi ni nagulat naman ako dito kay sir. Pero nagulat naman ako sa'yo. Napakalaking kasinungalingan yung sinasabi niya na ministerial lang ang trabaho niya dyan sa paghahanda ng budget. Akala ko bang dahil ni Speaker? Mismong si Jinky Luistro pa, hindi si PH Update. Si Jinky Luistro nagsabi na dahil ni Speaker. Kaya may magnanakaw dahil kay Speaker. Yan ang sinasabi ko. Kaya para sa ICI, mga walang ya kayo, mga inayupa kayo, pagka hindi pa kayo tinamaan ng kidlat dito sa isa na to, ewan ko na lang. Hindi ordinaryong taong nagsasabi. Ang nagsasabi ho niyan, walang iba kung hindi itong si Baculaw, si Jinky Luistro. Di ba? Kay Jinky Luistro na mismo nanggaling dahil ni Speaker. AX, tupad, akap, dahil ni Speaker. Pagdating sa flood control, kung ano sabi ni BP Sara, 5 billion pinapasok nila sa budget ng Department of Education. Hindi niya pinayagan dahil ni Speaker at saka dito kay Zaldico. Kaya nagkagulo-gulo yan. Dahil sa 5 billion na gusto nilang ipasok, di umano, base dito kay Vice President. Diba? Kaya talagang ginulo nilang usapan dahil sa 5 billion na gusto nilang ipasok sa Department of Education. Dahil ni Speaker at nitong si Zaldico. Ngayon mga kababayan, dito sa AKAP, Tupad, AX, dahil ni Speaker. Pagdating sa flood control, hindi siya kasama. Ano yun, lukuhan? Pagdating, kayo dyan sa ICI maya naman kayo sa mga balat nyo. Pambihira kayo, di ba kayo naaawa sa susunod na henerasyon? Pakapalan na ng mukha dyan Pambihira talaga. Eto na. Rekta na ho tayo dito. Teka lang sa mga nagtatanong, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to Sa mga nagtatanong sa mga nagtatanong dyan, saan ba daw pwedeng magpadala ng donasyon, lalo na napakarami nating mga kababayan na nasalanta ngayong mga panahon na to. Tayo personally etong foundation na to ang ating pinagkakatiwalaan. Etong foundation na to, yan SMNI Foundation. Kung meron man kayong pagkakatiwala ang mga ng foundation na sigurado kayo, hindi yan mapupunta sa bulsa ng kung kani-kanino. 'Di ba? Hindi biglang lumalaki yung bonus ng mga executive personnel ng mga network, kinukuha pala dun sa mga donasyon, no? Diyan kayo. SMNI Foundation. Sigurado ako sa inyo mga kababayan, ang ginagarantiya ko sa inyo, yung perang ipapadala nyo, makakarating doon sa mga gusto nyong mapagbigyan. Sa Cebu, mapakarating. Nakita nyo mga kababayan. Ano na nga to, huli na to Di ba? Kadalasan di natin sila nakikita nagpo-post ng ganito. Sa totoo lang. Siguro marami lang talagang gustong tumulong. Kasi ang nakikita natin kadalasan, walang post-post, walang ganito. Siguro maraming nag-i-insist na gustong magbigay. Yung tipong yan ang pinagkakatiwalaan nilang foundation, siguro yung mga kababayan natin na talagang nakita nila kung paano gumalaw yung mga taga-mainstream media. Iba itong mga kababayan. Iba yung SMNI Foundation. Kaya tayo talagang tiwala dyan. Pagka nagbigay kayo ng inyong donasyon dyan, sigurado, 100% makakarating yan sa mga benepisyaryo. Yun ang ating sigurado. Pagka nagbigay ka sa mga malalaking network dyan, pagka pinadala mo, wala na, hindi mo na alam. Malay mo bang pinambonus nila yun ngayon papalapit ang Pasko? Eto walang ganyan. Kadalasan nagbibigay talaga. At saka pag nagbigay sila, hindi yung tipong 2 noodles, hindi gano'n. Baldi-baldi pinamimigay ng mga yan. At pag nagbigay yan ng tubig, hindi yung mineral na isang gano'n. Hindi, isang drum ng tubig ang pinamimigay ng mga yan. Kaya talagang sigurado, kahit sino naman makausap natin, sa totoo lang pagdating sa kaperahan, yung mga tao na yun, mapagkakatiwalahan yan mga kababayan. Rekta tayo dito kay Sir Anjo Iliana. Ano nyo lang
I-post nyo lang ho yan. I-post nyo. Yan ho. I-post nyo lang yan. Sa mga kababayan natin gustong magpadala ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Juan at bagyong pangalan nung sa ano, yung basta sa Cebu. Pwede ho kayong mag-ano dyan. Ano naman ho yan kung sa mga naghahanap lang kasi maraming nagtatanong sa atin kung saan pwede magpadala. Sabi, padala daw kay PH. Hindi naman ho tayo tumatanggap ng donasyon. hindi ho tayo mahawak ng ganyang mga klaseng bagay-bagay, di ba? Kung ano ho, meron ho tayong pinagkakatiwalaan. Una na dyan ang Maisog, tapos SMNI Foundation. Yan dalawang organisasyon lang na yan. Maliban dyan, wala ho tayong pinagkakatiwalaan pagdating sa kaperahan. Kasi pagka yung mga yan talagang ika nga pagtulong ang nasa isip ng mga yan hindi pa ho nag-reply yung ating kaibigan dyan sa Maisog kaya hindi pa ho natin malaman kung kanino ipapadala, kung mayroong gusto magpadala. Pero ito sigurado, SMNI Foundation. Yan ho mga kababayan. Rekta ho tayo kay Sir Anjo Iliana. Sir Anjo, game! Good evening. At lagi kayong mag-iingat. Ready na yung mga pang-brownout nyo at baka mag-brownout. Totoo yan. Malakas po ang hangin, malakas ang ulan at hindi ko alam kung nasa ng bagyo ngayon. Samantala, may paririnig akong kanta sa inyo. Ito. Yan, kinakanta niya sa mga karaoke bar yan, di ba? Yan. Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan na, ginawang Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Yan. Yan. Malamang ang nag-idea niyan si Jose na rin Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Ako. Pag wala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan Nako. Siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang niya. Tsaka may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time at aaminin ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. Yung girlfriend ko yan ay dancer ng Itbulaga. Kasi gusto ko yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal ko yung pangalan. Minsan nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin yung girlfriend ko. Sabi sa akin kasi medyo parang umiiyak siya nun pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Walang yan. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya. Mahilig ka pala, brad, anak ng Petrang Garapata. Yung mga ganyang galawan, wala ko tayong respeto sa mga ganyan. Yung mga anak ng toka. Yes. Yeah, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Ano kami niyan, okay kami niyan, wala kaming problema masyado niyan. Lang yatong si Jose. Ang ko lang, ahas talaga itong Jose Manalong to Hindi mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa. Nagbenta ng bangin. Sumalangit na yung kanyang asawa. Alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala niyo, may kaso yan, iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil umiiyak yan kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun hagilapin nyo na lang yung mga kaso niyan. Kaya yan si Jose Manalo. Grabe, ang ganda pala ng ex-girlfriend itong si Sir Anjo Iliana, pambihira. Oo, kaya pala
Kaya pala, ha? Walang yakang Jose Manalo ka, ha? Ano ho pala to? Nanunundot? Nanunundot? Langyang yan. Oh. Napakawalang iyang tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tinirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Eh sa kanta lang si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose Manalo, mukhang may, ang layo, di ba? Ang pangit. Pangit. Kasing pangit ng ano niya, ugali, tsaka ng... Oy, ikaw naman kasi. Ito naman kasi si Jose Manalo eh. Ba't pa kasi pangalan ko? Sabi siya, ba't wag na ako dyan? Alam mo naman yung asawa ko, girlfriend dati niya yan eh. Baka ako mapag-inita, no? Ito, ikaw na napag-inita. Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali eh. At yan, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Ito naman pass na to nakaraan na to. Ano na ako sa kanta, natawa lang ako. Talagang ano no, yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero ano paring Joey, yan. paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics hindi na si Anjo Iliana may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey, paring Vic okay lang sa akin tumawa kayo. Yan. Basta hanggang tawa lang Hanggang tawa Huwag nyo kong sisiraan alam nyo na. Alam na. Parang Joey. Parang Vic. Okay, so it's alright. Ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa kantang lyrics. So, kay Margin, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. Wow. So, magandang gabi and good night everybody. Ouch. Hoy, totoo ba yun? Jose Matalo. Lagya ka ito na. Girlfriend pala nitong si itong si Sir Anjo Iliana, pambihira. Lagay ko lang dyan yan. Tapos latag tayo dito kay Senator Bato de la Rosa, kaugnay pa rin ho. Doon sa fake news na ipinakalat nito si Boying Remulla. Game! Senador, kamusta ang atong mga kaigsuunan sa Sugbo sa imong pagduaw karong adlaw? Looy yun MJ, Adman. Bigla akong naano yung Tuna Republic dyan sa Davao City. Sarap pala ho doon, no? Bigla akong naalala yung Tuna Republic. Solid pala yung kainan na yun. Malupit ho mga kababayan. Masarap doon pag nagpunta kayo ng Davao City, kain ho kayo doon. Alam nyo na ho siguro yun, pero tayo sobrang nasarapan doon sa doon sa kainan na yun. Masarap. Bigla ko lang naalala. Okay. Shoutout dito kay Sir MJ Mondear, palakpakan natin. Idolo. Solid yan. Gabi mo na yung nag-requad. Gabi mo na agian dito na baha. Looy. Sir, sa Cebu, saan po kayo particular na mga lugar dumalaw ngayong araw? Yan. Yung mga badligit ng mga lugar, no? Cebu. Una, pinuntahan natin yung barangay Upaw ng Mandawi. Tapos, diretso tayo sa barangay Kutkut ng Liluan. Barangay Kutkut ng Liluan. Tapos, dumiretso tayo sa barangay Kabadyangan ng Compostela.
Tapos diretso tayo sa Danau. So bali 4 na lugar yung pinuntahan natin kanina. Sa inyong pakikipag-usap, sir, sa ating mga kababayan, ano po yung pinaka-urgent need nila na hinihiling sa pamahalaan? Aside from yung pagkain talaga ang pinaka-on. Tubig, pagkain, wala silang kuryente, walang ilaw, walang signal. Walang signal. Hirap maguntakan doon. Tapos ang palaging halos lahat ng barangay na pinuntahan ko humihingi sa akin ng bako. Sabi ko, wala man akong dalang bakso ngayon, puro relief goods itong dala ko. Kasi yung debris, yung mga debris doon na nagkalat na gabundok na laki ng mga debris. At saka ang baho pa. Amoy patay ba? Yung sangsang amoy ng patay. Hindi rin masiguro kung patay na hayop o patay na tao. Yung nasa ilalim ng mga debris, kaya hindi man na kayang manumanuhin yung mga debris na napatakuan man, gabundok man. So humingi sila ng tulong, baka mayroon makapahiram ng bako. Halos yung 4 na barangay na pinuntahan ko, yun ang hinihingi. Opo, Sen, sa inyo pong pagpunta doon, hindi parang nandun din yata si Senator Bongo at iba po niyo mga kasamahan na senador. Kayo po ba magpapatawag, sir, ng pagdinig para ma-fast track itong mga kailangan ng ating mga kababayan, hindi lang po sa Cebu, lahat po ng mga naapektuhan ng Bagyong Tino? Yeah. Yes, sa ngayon nakatutok tayo dito sa Cebu, pero yun pala, yung ibang yung sa Negros Island region, no, yung particular dong sa sa Negros Occidental, yung may Kabangkalan City. Grabe doon, hindi lang ang debris na doon, bato talaga. Malalaking bato nagkalat doon sa kanilang sa palibot. So siguro titingnan ko, I will consult with my colleagues pag open ng Senado ngayong Monday. Pero ang problema ko kung matuloy kami mag-resume ng session ngayong Monday dahil alam natin merong maglalandfall na naman itong super typhoon ngayong Monday. Baka hindi kami makapag-resume ng session. Opo. So titingnan natin dahil anong magagawa natin dito. Dito na naman sa atin sa Metro Manila at Luzon, Senador, ang magiging challenge starting ngayon pong araw ng linggo. Pero Sen, sa inyo pong pag-iikot sa Cebu at sa mga naapektuhan po ng Bagyong Tino, talagi pong sinisingil ng mga kababayan natin, especially kayo po yung nagbabasa ng mga komento sa social media, yung pananagutan sa mga proyekto na flood barrier, drainage project, infrastructure, at tinatanong pa yung disaster preparedness dahil may nag-comment dito, sabi niya, yung nature, Sen, yung kalikasan, ang naging dahilan po o nag-cause ng bagyo. Pero yung negligence at yung corruption turn it into a disaster. So itong mga ganitong komento, hinaing ng ating mga kababayan, ano pong tingin nyo dito, sir? Well, makikita natin na punong-puno ng ating mga kababayan. Marinig mo naman yung mga pagmumura nila. No? Talagang nagmumura sila sa mga nangyayari. Dahil nga, expected nila na itong mga flood control programs, ito yung makamag-mitigate sa effects ng, alam naman talaga natin na there's no 100% guarantee na walang disaster na mangyari. Pero at least, somehow, yung epekto ng climate change ay ma-mitigate through itong mga flood control program na ini-implementa ng ating gobyerno. Pero kung makita mo, yung flood control na tinamaan, paglabas sa bituka, walang laman na, walang mga kabilya nga yung bato lang na pinagagano ng pinagtapalan lang ng simento. So, imbis na ma-stop sana yung pagragasa ng tubig na hindi gagawa ng sariling daan yung tubig, mapapasunod sana doon sa normal flow ng normal route ng
ng ilog ay ito ay gumawa na sa daan dahil yung nabangga niya na flood control ay nawasak at yun na. Yun na nagsimula ang problema dahil apektado na yung mga kabahayan doon sa dapat hindi dadaanan ng tubig. Opo, Senador, si Admar po ito, considering yung Cebu province po pala, pangalawa sa may pinakamalaking budget o inilaan na proyekto para sa flood control. Yet ganito po, maraming nagsasabi talaga na first time na nangyari sa kanila itong mga pagbaha. Kung kailan pa nagkaroon ng maraming mga flood control project, abay doon na nagkaroon ng mga worst na klase po ng mga pagbaha, sir. Ayun talaga, may expect mo talaga yan na gano'n ang gano'n ang mangyayari, no? Yung frustration ng taong bayan. They're very much frustrated kung bakit nangyayari itong ganito despite napakalaking halaga na pinilaan ng ating gobyerno para sa flood control program. Sila, gusto siya na hindi maganda pagka-implementa yung mga proyekto na yan. Opo, pero ang katakataka, maraming nagtataka, lalo na po sa mga kababayan nyo dyan sa Davao City, ay doon pa nag-imbestiga po, Senador. Yun nga, no? Yung corruption nasa Manila daw. Tapos yung baha nasa Cebu. Pero ang investigasyon nasa Davao. Opo, at pati yung naungkat din kasi nga flood control, na-mention din ng palasyo yung marami mga flood control na Ang excuse naman ho nila doon lalahatin namin yan. Nauna lang kami diyan sa Mindanao, Ganyan yung excuse ng mga taga-ICI. Marami na daw mga flood control na naitayo during Duterte administration. Pero wala akong naalala na during Duterte administration ganito kalala ang naging epekto ng mga pagbaha. Ang alam kong malala is yung panahon ng Odette, pero malakas yung hangin noon Kumbaga hindi na mapipigilan talaga yun. Yun yung pero dito, ang nakita ng ating mga kababayan, grabe yung mga pagbaha na klase po, Sen. Kahit anong gawin nilang pang-divert sa problema, no? Hindi naman nila maloko yung taong bayan. Alam naman ng mga Pilipino kung saan nangyari, kung kailan nangyari itong mga kalukuhan na ito. Hindi panahon man ni Saldico at ni Martin Romualdez. Yung mga panahon na yan, naglilipa na talaga itong bus projects na ito. So, kahit anong gawin nilang pang-divert, wala pa rin, hindi maniwala ang tao dyan. Lakas lang pang maiinis ang taong bayan dyan sa pinipilit nila na papuntahin ang yung heat, yung init ng damdamin. Pilit nilang papuntahin sa mga Duterte, papuntahin sa Davao, mas lalong mainis ang taong bayan sa kanila. Opo, maliban dun sa Davao na nabanggit ninyo, flood control noong Duterte administration, pati yung Dolomite, sinisi na rin sa mga pagbaha po. Ngayon na, after na na-implement po ito, Senador. Ay, gano'n na ba sila ka-desperado maghanap ng diversion? Gano'n na sila ka-desperado na mukha tuloy silang tanga kapag i-insist nila yan. Correct. No. Opo. Dito po sa issue po ng flood control, investigasyon po, marami pong nakaantabay. Kailan po kaya babalik ito at ano po yung possible na aasahan po natin, sir, dyan po sa Senado? Kami sa minority, no? Since we are with the minority bloc, naghihintay lang talaga kami kung anong mga hakbangin na gagawin ng majority dahil sila naman may hawak ng mga committee ngayon, sila naman may hawak sa liderato ng Senado, and nakikinig lang kami sa sabi nila na mag-resume daw ng investigation sa 14. Sana matuloy yan yung resumption ng investigation sa 14 at babalik naman daw si Senador Pantelio Lacson para maging chairman ng Blue Ribbon Committee.
So, titingnan natin. Now, we will still cooperate. We will be actively engaged in that investigation. Dahil kailangan talaga ang role ng minorya dyan sa investigasyon na yan. Opo, Senador, si MJ Polet. Sir, marami po kasing nahihiwagaan, no, dito sa inyo pong samahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. 24 po kayo, Senator Bato, at kayo po ay nasa minority ngayon. Dati po kayo majority nung iba po ang Senate President. Pero nagtatanong ang mga kababayan natin kung totoo ba talagang intact pa rin ang majority? Kasi alam mo naman, Sen, may sarili po na task force o ilulunsad na investigasyon ng ombudsman yata laban sa dalawang senador na nandoon sa majority, Senators Villar, Camille and Mark. Ito ba'y magkakaroon, sir, ng epekto sa majority? Tingin mo, sir? Depende yan sa depende yan how they treat that threat, kung threat yan sa kanila, yung ginagawang investigation. If sila ay matakot, ay mananatili sila dyan sa mayorya. At least, kung mayorya ka, naka-align ka sa Malacanang, baka sakali, may tulong sa sitwasyon mo. Pero kung ikaw ay magalit, ay alis ka talaga sa mayorya at pupunta ka sa minority. So kung sila ay pupunta sa minority, baka magiging majority na rin kami. Pero nakikita mo, Sen, yung volatility ng sitwasyon ngayon sa inyo dyan sa Senado? Yes, anything can happen. Hindi po gano'n ka-stable yung majority ng Senado. Hindi po gano'n sila ka-stable. Anytime, pwede may mangyari. Namumuang Nako. partner, ha? Opo, Sen, kapansin-pansin yung mga nasa minority, sila po yung nagiging bida sa mga kaso po. Yun nga. Ewan ko kung coincidence yan or Saka yung pagsasalita nitong si Soto, yung tipong, hindi basta pwedeng kunin yan, anak ng toka. Kung pwede nga lang, ngayon na kukunin na to si Sen Bato, pasimple pa tong si Tuta, no? talagang pinagplanuhan. Hindi natin alam. Hindi ba yan perks? Package? Ha? sa pagiging minority, Sen, grabe naman yung package niyan. Pero sir, itong nangyayari ngayon sa mga baha, matindi, marami na po, daan-daan na po ng casualty sa Bagyong Tino. Pag binuksan po ulit yung investigasyon sa flood control, makatarungan po ba ang nagotsyesa pa rin ang topic at hindi itong mga resulta ng dilubyong dala ng Bagyong Tino, Senador? Well, kasi ang significance doon sa kay Gutesa is that yung talagang nagdawit, no? Kasi noon hanggang Saldico lang ang tinutumbok. Ngayon, yung testimonya ni Gutesa, yun talaga nagdadawit kay dating Speaker Martin Romualdez. So, hindi pwedeng ibaliwala yun. Dahil gusto mo kaya natin matumbok talaga yung mastermind. So, dapat very important na mapalo up yung testimonya ni Gutesa. So, at saka yung maraming sinabi ang mga Diskaya, no, na mga congressman. Mukhang enjoy ng mga congressman nun. Hindi na napapansin. Tahimik na sila. Samantalang ang focus ng atensyon nandun sa mga senador. Kami na nga nag-imbestiga, ang napupukusan pa sa investigasyon yung mga senador. Anyway, kung may kasalanan yung mga kasamahan ko, ipananagutan nila yan at kaya na lang harapin yan. Pero hindi pwedeng kalimutan yung mga congressman na napakarami nun na binanggit ng Diskaya. Ang binanggit niya 17. Mabuti kung 70 lang yan, baka mas marami pa.
Opo, bumabati po ng magandang gabi sa inyo si Kyoko Sudu, Senador, at tinatanong niya, dahil nabanggit po sa Senado ang pangalan ni former Speaker Romualdez, nakikita niyo po ba yung possibility na maimbitahan ang dating Speaker sa pagdinig? Pero kung seryoso ang Blue Ribbon Committee, pwede namang imbitahan at pero hindi pwedeng pilitin. Pwedeng imbitahan pero hindi pwedeng pilitin na mag-appear dahil nga meron tayong interparliamentary courtesy. Congressman pa rin naman siya hanggang ngayon. So kung gusto niya magpaliwanag at voluntary siyang pupunta after maimbitahan, din wala sigurong problema. Walang problema dahil may nangyari naman na mga ganyan, no? Voluntaryo. Huwag lang pilitin. Pero si Saldico ay dapat talagang mapilit itong humarap dahil wala na itong parliamentary courtesy na pwedeng pagmamayabang dahil hindi naman siya senador o resign naman siya. So dapat humarap ito at paano natin ito mapaparap kung nasa labas ng ating bansa dapat kung seryoso sila na papapanagutin yung tao na ito ay dapat yung kanyang passport ay kinansila na para mapilitan itong umuwi at pauwiin ng mga kung nasaan man, anong bansa man ito siya ngayon, mapauwi na ito. Pero kung ayaw nila, huwag nilang ikansila ang passport. Opo, tsaka meron daw death threat, Senador. May mga bantaro sa buhay, kaya naisin man daw na bumalik ng Pilipinas, abay self-preservation muna dahil may mga death threat, sir. Si Saldico. Ay, nako. Death threat, baka imagine ba niya yun dahil sa galit ng tao sa kanya. Na-imagine na niya yung praning na siya. Opo, at saka tinatanong dito ni Jeanette at bumabati rin sa iyo, Sen, ng magandang gabi. Sabi niya, imposible naman daw na yung nakakataas kay Saldico o parang ibig niya sabihin yung speaker, dating speaker, walang alam doon sa ginagawa ng dating APRO chairman, Senador. Imposible. Imposible hindi magkikilos yung APRO chairman kung walang approval ng boss mo. Yung direct boss niya is the speaker. Hindi man niya pwedeng mag-discarte dyan ng sarili niya. With the clearance naman palagi sa speaker yan. So, hindi po pwedeng Saldico lang kay Saldico lang ito ang ending ng investigasyon. At saka yung sabi niya yung death threat, no, balikan natin yung death threat na sabi niya, ilang yung bodyguard na sabi ni Gutesa na bodyguard ni Saldico, 90 o 120 ba? Nasa 90 daw, Sen. Nasa 90. Nasa 90. Takot ka ng death threat, may 90 ka na security detail. Hindi siya dapat matakot. Tsaka yung yaman niya, marami din siyang mga air assets. So, kumbaga, kayang-kaya niya na mag-hire ng maraming security rin. Correct. She has all the money. Mali-malita nga yung pera, di ba? She has all the money na mag-hire ng security. Opo, tsaka ano pong reaksyon dito, sir? Dito sa sinabi ni Ombudsman Boying na gross negligence at hindi plunder. Ipaliwanag niya na maaaring managot si former Speaker Romualdez sa kasong Yung yun nga. So kung gusto nilang idiin, maraming paraan. Kung gusto nilang isalba, kung gusto nilang idiin, maraming paano pagka-Tagalog yan? Kaltingin ko na. Kung gustong idiin, maraming paraan. Basta Maraming dahilan. Paraan. Ganun. Opo. Senador, maraming salamat. Dagang salamat po. Dagang salamat, Senator Bato de la Rosa. Talagang ibang klase itong si Senator Bato. Yung paninindigan at prinsipyo talagang kitang-kita. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Hoy, Jose Manalo, ahas ka daw.